us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women. Blessed is the fruit of your womb. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy As it Spirit. was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Glory be to the Father, And to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Yahweh Al Shaddai, sa umaga na ito, sa araw na ito, kami po ay nagpapasalamat sa iyo. Pinagpapasalamat namin sa iyo ang aming buhay, ang aming kalakasan, ang aming kalusugan. At salamat Panginoon na patuloy mo kaming iniingatan. Salamat Panginoon na patuloy mo kaming pinagpapala. Salamat Panginoon na patuloy mo kaming binabago. Salamat Panginoon na patuloy mo kaming pinatatawad. Salamat Panginoon na binibigyan mo kami ng magandang panahon. At salamat Panginoon dahil patuloy mo kaming iniligtas. Sa oras na ito kami po ay lumalapit sa iyo. Muli Panginoon, binubuksan ang aming mga puso. Muli mo nawa kaming katagpuin sa amin pong pagtitipon sa oras na ito. Upang ang bawat isa sa amin na dumalo, O Diyos, ay patuloy na pagharian mo. Sa iyong mga salita, Panginoon, kami ay umaasa na kami patuloy mong paaalalahanan. Magiging matatag ang aming pananalig, magiging bukal sa aming puso ang pag-ibig. Sa oras na ito, Panginoon, dalangin namin, patuloy mo nawa na ipagkaloob din ang aming mga panalangin sa araw na ito. Salamat o Diyos, ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ayan. Tayo po ay umawit sa Panginoon sa oras na ito. Sino po makahandang magpuri sa Diyos? Amen. Ayan. Ayan. Sige po, dito kayo. Ayan. Ayan. Pagkakataon ulit yan. Ayan. Abang wala. O, di ba? Di ba? Oo naman. O, di ba? Take chance na. Awit tayo sa ating Panginoon. Pagkagising sa umaga. Pagkagising sa umaga. Isisigaw ako sa isip. Kaya buong katawan. Punong-puno ng pag-ibig. Katawan. Puso ko awit. Ang mga ay sumasayaw. Sa tubig makalam. They want for you. Maakoy lang cha-cha-cha. Kamay kumakoy. Pupuri musika. Ito ang tanging alay ko sa'yo. Pagkagising sa umaga. Pagkagising sa umaga. Isisigaw. Ang mga ay sumasayaw. Ako'y nagtsatsa.
kailanman. Siya'y pumasok sa puso ko at kaluluwa. Kaya ako ay masaya, pagkat ako ay binago niya. Balikan sa lamang mo. Sumayaw-sayaw at kumaway-kaway, kumaway-kaway at sumayaw-sayaw, sumayaw-sayaw at kumaway-kaway. Sa pag-ibig sa ating puso, sumayaw-sayaw at kumaway-kaway, kumaway-kaway at sumayaw-sayaw, sumayaw-sayaw at kumaway-kaway. Sa pag-ibig Igalaw mo ang katawan mo. Igalaw mo ang katawan mo. Ipagyak ang mga paa mo. Ipagyak mo ang mga pera mo. Igalaw mo ang katawan mo. Ipagyak ang mga paa mo. Ay, hallelujah. Ay, wala Sister Vilda. Hallelujah. Sorry. Ibig sabihin, kung nakakasayaw pa, nakapalakpak pa, malakas pa. Natin yan, ano? Biyaya ng kalakasan mula sa Panginoon, biyaya ng kalusugan, dapat natin ipagpasalamat sa Kanya. Amen? Kaya sa oras na ito, patuloy tayong lumapit sa isang napakabuting Diyos, sa isang tapat na Diyos, sa isang Diyos na matatawagan natin sa panahon ng pangangailangan. Sa panahon na kung saan sinusubok ang ating mga puso at kalooban. Sa mga panahon na tayo po ay punong-puno, tuliro ang ating isipan. Sa oras na ito, mas piliin nating isipin na ang Diyos ay makapangyarihan. Amen. Siya ay mabuti at tapat. At handang tumulong sa bawat isa. Pagkat siya'y nagmamahal. Mas natin na tinutawag sa Panginoon. Sa bawat Ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong tawa ay magpawalang Buti-buti mo, Diyos. buti mo, Panginoon. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong tawa ay magpawalang sinasamba kita. Dakilang Diyos sa Panginoon. Na ikaw walang katulad, tunay na ika'y dinabang, mabuti ang Diyos sa atin ay nagmamahal. Buti-buti mo,
at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di nagbabago, mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Sama-samang tinig at nagmumula sa puso, puruin mo yung sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di nagbabago, mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Sorry pagkakataon, pinupuri ka namin, Panginoon. Sa kabila namin sa pumulit sa iyo, Diyos, dapat lamang ang pag-ibig ka, Panginoon, sa bawat isang kailan. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di nagbabago, mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Tunay na ika'y walang katulad, Father God. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di nagbabago, mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Sa patunay na ito'y sila sa bawat buhay namin. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di nagbabago, mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Sabihin, mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Sa ba? Kay buti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Yes, Father God. Salamat, Father God. Hallelujah, hallelujah. Everybody say, hallelujah. Your presence, Holy Spirit, in this place. Hallelujah, hallelujah. We give you praise, Father God. We give you praise, Yahweh Shaddai, in our lives, Father God. Hallelujah, hallelujah. Napakabuti mo, O Diyos. Napakabuti mo. Wala kang katulad. Ikaw lamang nag-iisang Diyos sa amin, Father God, na sa kabila ng aming pagkukulang, Father God. Pagkukulang ng oras sa iyo, Panginoon. O minsan, Father God, ginawa ka namin second time sa buhay namin, Father God. Bagos kayo po dapat, Panginoon, ang naghahari at namumuna sa bawat buhay namin, Father God. Narito kami muli, O Diyos. Nawa, Father God, kami po ay gagalakan niyo, Panginoon. Nagagalak kayo sa aming pagbigay ng oras, ng panahon, at pagtutunan ng panawagan sa amin, Father God. Kami po, O Diyos, ay humihingi po ng kapatawaran mula ulo hanggang talampakan, Father God, sa oras nito. Sapagkat kayo, Panginoon, ay napaka-pure, Father God. Kayo ay dakila at tapat sa bawat isa, Panginoon. Narapat lamang kami po ay mamimik lubog sa iyong harapan sa oras na ito, Father God. Kami po ay pakalinisin mula ulo hanggang talampakan sa isip, sa salita at sa gawa, Father God. Upang kami po ay malinis na makapakinig na iyong mga salita. Malinis kami na walang bahid dungis, O Diyos, na humarap sa iyong harapan. Kami po nawa ay patawarin. Kami po ay nagkasala. Kami po ay tao, Panginoon, na mahina, Panginoon. At maraming salamat, Father God, na kami po ay pinarating mo sa lugar na ito upang kami po ay ma-feed, Father God, ng iyong salita, Panginoon, sa araw na ito. Hindi po kami perfecto, Father God. Kailangan namin ng iyong pangungusap at pananalita sa amin sa araw na ito at sa oras na ito at sa lugar na ito. Let your Holy Spirit be within us. Sa buong gawain ito, Lord, kami po nawa ay magiging focus at open ng aming isip, aming puso, upang ang lahat ng aming mapapakinggan, Father God, na salita, ay siyang aming gagawin, ay siyang makikita sa bawat isa, Panginoon, na kayo po nawa, O Diyos, ang magminiling sa bawat buhay namin. At yes, Lord, dalangin ko ang gagamitin mo ng aming kapatid ngayong araw na ito, Lord God,
Walang ibang aming kapatid si Brother J.R. Ignacio, Father God. I-bless mo po siya, Panginoon. Ilagay mo po siya, O Diyos, sa iyong likuran, Father God. Napawang mga pahayag mo at salita mo ang siyang lumalabas sa kanyang mga bibig, Father God. At kayo po ang siyang may taas at maranasan namin sa tuwing siya ay nangungusap sa araw, Father God. Yes, Lord, i-bless mo po ang kapatid namin ito, maging ang mga nakarating na kapatiran na narito, O Diyos. Hindi ko man sila kilala mo po sila, Panginoon. Nawa, i-bless mo po sila ng prosperity, Father God, ng lahat ng bagay na kanilang hearts desire, Father God. I-bless mo po maging ang kanilang buong sambahayan, Father God. Give them the divine protection ng lahat ng mga tahanan aming iniwan at kami po ay makikinig sa iyong banal na salita sa lugar na ito. At of course, Father God, tinataas din po namin ang kapatid namin si Sister Queenie Tagli, Father God, na siya po ang siyang ginamit mo, Panginoon, na tumanggap ng iyong presensya sa pamamahay nito, Lord. Save us. Save mo, Panginoon, ang buong tahanan nito, Father God, at ibuhos ang biyayang walang humpay, Father God, siksik-liglig at umaabaw sa kapatid namin ito, kasama ng kanyang kasamahan, Father God, na si Sister Lina, Father God. Dinadalangin at tinutulog ko po rin po ito, Panginoon, itong kapatid namin ito, Father God, na bigyan po ng katibayan ng loob, Father God, katibayan ng buong pagkatao upang patuloy po sila, Panginoon, na makapaglingkod at makapagbigay ng kaluguran sa iyong harapan, Father God. Maraming salamat, O Diyos. Kayo na po ang siyang mag-control, take over, take control sa buong gawain hanggang kami po ay makauwi ng aming bawat tahanan at ibahagi ang aming napapakinggan, Father God. Maraming salamat sa iyo ibinabalik ang papuri, parangal at pagsamba. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ayan, malakpakan na narito at bigay ng oras. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Ayan, so tayo na po'y makaupo habang nakangiti. Ayan. Inhale nga po. Inhale. Exhale. Smile. Kahit hindi nakikita. Hallelujah. Amen. Ayan, so, ayan, purihin natin si Yahweh Shaddai sa bawat buhay natin. At alam po, kahit napaka-busy natin, marami tayong alalahanin, marami tayong gagawin na naiwan, no? Naroon po yung inyong puso para sa Panginoon na siyang manguna sa buhay natin. Amen. Unahin natin kasi sabi nga, seek ye first the kingdom of God and all these things shall be added unto you. Di po ba? So, narito tayo, no? Kahit man naghahabol sa oras, hirap talaga habulin ang oras. Hallelujah, no? Oh, praise God. So, talagang naroon po yung ating puso, yung ating kaluluwa, yung ating isip, sa presensya ng Diyos na kami po na Lord ay makarating po ng mas maaga. Di po ba? Pero talagang God is good kahit man tayo nagkulang nga po sa oras, humihiling po tayo ng paulihin sa Kanya na tayo po talaga hindi maiwasan no, na along the way. No, minsan traffic ang di ba, dahilan. At salamat sa Diyos pagka tayo naman ay nasa puso habang nasa jeep ako Lord, take control. Kasi syempre may stress ka, di ba? Hindi ako makarating. Ano oras na? Late na. So parang pati ikaw, ma-covered baga doon sa sitwasyon na yon. Na kung saan kagalakan yung dala mo no? Pupunta ka dahil nagagalak ka, magkita po, makinig na salita ng Panginoon. But God is good at nakarating tayo at salamat sa Diyos. Palakpakan pumuli natin ang Panginoon. So isang mapagpalang Monday morning sa bawat isa. Siyempre, alam ni Yahweh Shaddai, may mga ginagawa po si Yahweh Shaddai sa bawat buhay. First time po ba nila, sister? Hindi naman. Dati naman, ayan. Welcome. Ha? I-welcome mo sila. So, i-welcome po namin. Pwede po ba kaya? Ay, balikbayan na. Welcome mo sila. Pwede po siguro natin awitan at i-welcome natin, no? Patayin mo sila. Siguro kamayan or ganun kasi bawal pa rin tayo. Sir Pinky, patayo dun. Diba? Love you. Kayo ka naman. Of the Lord. I love you, sis. Yes, sabihin nyo, I love you, sis. Welcome. Ayan. Of the Lord. I can see in you the glory of our King. Yes, I love you with the love of the Lord. Ayan, welcome po, sis. Ayan, sana ito po'y patuloy na po tayo. So, tayo po ay
mamaya natin ipag-pray. Ipag-pray ni Brother GR yan, no? So makinig muna tayo ng salita. At syempre, mag-share muna tayo ng patutunan. Oo, so siyempre, kahit na kayo nakakaupo na kayo, sis, yan, may we know your name again para ma-refresh naman namin ang ating kapatid. Sige, sis, Harapan po kay harapan Sister daw. Pinky. Welcome po yan. Ayan, so ano pong name ni Sister? Mystica Ramos. Mystica Ramos. Ayan. So, sis, ayan. Siguro po, di ba, hindi naman po dati, I mean, medyo matagal man na hindi tayo nakadalo sa gawain ng Panginoon. Meron at merong ginawa si Lord sa buhay mo. Oh, amen. Totoo naman ho. Pwede ko bang i-share? Or ano ka maliit na bagay? Ayun, siya na lang daw sa sister. Ayan, sa sister, ano pong pangalan ni sister? At magalapin po ito. Pinky. Pinky, ayan. Sige, sister Pinky. Purihin si Ayat ko dahil. Dito, harap ka dito, sis. Dito kasama mo, Sister. Dati, di ba, last February po, na-COVID po ako. Ay, praise the Lord. COVID ako. Talagang mamamatay na ako, sister. Kasi ang pulse ko noon was 25 lang. Tapos sabi yung doctor sa akin, ano, magpapa-confine ka na? Sabi sa akin. Dok, bukas na lang. Hindi rin ano. Dok, bukas kasi wala pa akong gamit. Dok, wala pa akong gamit. Tapos sabi yung doctor sa akin, yung resident doctor sabi niya, o di sige, kung aabot ka pa, sabi niya. Dok, aabot ka, sabi niya. O sige, Dok, magkakana ako, Dok, magpapakonfine ako. Di nung na-confine ako, di nag-shoot up ang sugar ko ng 500. Oh my goodness. 500. Eh, kung hindi ako na-confine, Pinky. mamamatay na ako. Di ang ginawa ko, di ilang days, 1 week lang ako sa hospital, ayaw ko tumagal. Di wala akong ginawa kundi yung magdasal, yung straight from the heart. Sabi ko, Lord, sabi ko, buhayin mo lang ako. Talaga, gagawin ko magiging mabait na ako. Yung dating bait ko. Kasi talaga, napakasalwari ko. Pag kunting bagay lang eh. Dito na. Mahilig ako mag-curse, sister. Mahilig ako mag-curse at saka paggalit ako dun sa tao, ayaw ko kausapin. Kahit ang tagal na. Tapos kaya yung mother ko, masama talaga loob ko sa mother ko. Ang sabi yung isang friend ko, ihingi mo kay Lord, iwala mo lahat ang hinanakit mo sa loob para gumanda ang life mo. Sabi mo niya, hindi. Basta ko ganun. After that, na ganun salita, paglabas na, parang nagigilo. Sabi ko, bakit kaya? Sabi ko, hinayaan ko muna, umuwi pa ako. Nung kuwan, sabi ko, pa-check ako, baka naman kuwan lang. Eh, sabi yung doktor, punta ka na doon sa ng COVID patient, magpa-check ka. Kaya ako pumunta. Tapos di lang, Lord, humihingi na ako. Lahat ng sama ng loob ko, tuwawala ko, pati yung sa nanay ko, aalisin ko na lang. Para, basta mabubuhay lang ako. Please, Lord, sabi ko. At saka ayoko, Lord, na tatagal ako dito sa hospital. Kasi yung bill ko, sabi ko, malaki. Kaya kung pwede na ako umuwi sa wallet. Umuwi ako manuwi. Amen. Ayan. That is good. Wala pa kang siya siya dahil sa buhay ni Sister Pinky. Ako papasito ako. Amen. Oo, yan. So, siguro ito yung way ni Lord, no, na At saka, sister, patuloy ka ng... hindi kami dapat dito pupunta. Hinga ako ng pagpapatot ka doon. Dito na. Sister Queen. Ayan. Dito na pagpad. Kasi kanina nag-washing ako. Sinasama ko yung spray ng personal ko lang, tsaka antibacterial. Dumaan sila, nakita ko siya. Saan kayo pupunta? Sabi ko, saan kayo pupunta? Nag-aaral kami ng retreat house, sabi ni Sister Pinky. Kasi sila dalawa, ayaw daw sila papasukin sa retreat house kasi di nga po pwede daw. Kasi sabi ko, doon sa taas, mayroon din dito sa taas, pumunta kayo ng retreat house, sabi ko. Tapos sabi ko sa kanya, ilan pa kayo? Kailan pa kayo papag-retreat? Sabi niya ngayon, sabi niya, Sister Pinky. Tapos, sabi niya ngayon daw, ilan pa kayo mag-retreat? Sabi ko, ilan pa kayo mag-retreat?
Dalawa lang. Ay, dito na kayo mag-retreat. Dito na kayo mag-retreat. Dahil sabi ko, na God will make a way talaga. Hindi ko alam na dati na pala sila nag-El Shaddai. Kasi sa totoo lang, nagluluto ako ng pancit. Sabi ko sana po merong bagong dalo. Sa sarili ko lang yun prayer ko lang yun. Nung pinag-pray ko sila palang dalawa tinatawag ni Lord. Kasi God will make a way talaga. Ako sa totoo lang, Sister Pinky, sa television ako, tinawag. Sabi ni Brother Mike, nag-talk siya sa IBC 13, sabi niya, ikaw, paludod ka pa dyan, paiyak-iyak ka pa. Ako yung nakalood dun Ako yung nakalood. Umiyak, problemado ako sa asawa ko noong na babaero. Sorry totoo po yun. Nakalood akong ganyan, umiyak ako. Ikaw, nakalood ka pa dyan, paiyak-iyak ka. Tignan mo yung mga tao dito, pumunta ka dito, halika rito. Ang sasaya ng mga tao dito, pinokus ng camera. Ang sasaya nga nila, sabi ko, amazing, sabi ko. Kaya ako na mismo dumalo sa gawain. Sa PICC pa yun Tama ko yung baby ko, si Mariel. Anak ko sana ko. Kaya nga, hindi naman talaga sinatawag na tayo. Inulit-ulit niya tayo na calling na to Yung kasakit tayo, calling na yan May mga bagay na hindi natin kayang ipaliwanag. Pero papaliwanag ng Diyos kung bakit naririto ka. Kasi may kasagutan sa lahat ng bagay. Ito pandemic na to, ang sa totoo lang, sinasarado nila lahat ng simbahan. Pero sa totoo lang sabi nga sabi sa Israel! Sabi niya, Israel! Sabi niya, makinig ka. Sabi ni Brother Mike, talk niya yung healing message niya nung Sabado. Nanood ako sa live. Israel, tinatawag ka. Kasi napapansin ninyo, war! Away dito, away doon, Israel. Tapos ngayon naman sa Afghanistan. Tapos nanood ako ng CNN, bumabagyo sa Los Angeles. Category 4 ang typhoon. Hurricane. Bumabaha sa lahat ng lugar. May mga pangitain ng Diyos Pero ang titigas ng ulo ng mga tao, sige pa rin, ang sasalbahe. Hindi sila may COVID na, sasalbahe pa rin nila. Sa totoo lang, ayaw nila magbago. Pero ang Diyos, ang tatawag sa bawat tao. Nakikinig ka man dyan, alam ko, babaguhin ka ng Diyos. May mga bagay, ang kayamanan sa mundo ay hindi mo madadala sa kalangitan. Pansamantala lang yan. Lahat ng mga nakikita mo, lahat ng magaganda nakikita mo, hindi mo madadala yan sa kabilang buhay. Dito lang yan, sa lupa. Wala lang, maglalaho tayo, magiging ash. Magiging abo tayo. Ang tunay nating tahanan ay sa kabilang buhay, everlasting life. Lahat ng mga pera mo, pinag-ipunan mo, wala yan. Dahil sa totoo lang, hindi mo madadala yan. Sa totoo lang, hindi mo madadala yung pera na yan. Lahat ng kayamanan mo, hindi mo madadala yan. Dahil yan ay sa lupa lamang. Amen. Kung narinig mo na ito, huwag ka na magpatumpik-tumpik pa. Tinatawag ka ng Diyos. Sa totoo lang, katulad ko, simpleng tao. Ang mga simpleng tao, ginagamit ng Diyos upang ipahiya ang mga marurunong, ang mga mayayaman. Di ba nga si Jesus? Sa sabsaban lang siya pinanganak, pero siya yung hari. Alam niyo yun? Sa sabsaban lang siya pinanganak, pero siya yung hari. Siya ang Diyos, anak ng Diyos. Kaya nga, yung mga domestic helper sa Hong Kong, napapanood ko yung Hong Kong live. Imagine mo yung mga domestic helper, ipapakahirap sila doon. Pero hindi nila nakakalimutan tumawag sa Diyos. Dahil yung pandemic na to, udyag na to. Udyag na talaga ito. Tatawagin talaga tayo. Sabi, to pray and kneel down to stop the COVID. Marami tayong mga pagkukulang. Hindi tao tayo, nasa lupa tayo, di ba? Pero tinatawag tayo ng Diyos upang lumapit sa Kanya,
Ngayon na! Maraming salamat! O Yahweh El Shaddai! Ayan. So, talagang ang karanasan din naman ng ating kapatid is proven na po talaga sa kanya. So, marami po siyang nararanasan. Kaya kung bakit gano'n na lamang po siya. Talagang itinataas ng Panginoon sa bawat buhay. At sa mga taong kanyang nababahagihan ng karanasan niya. Amen? So, ito po siguro Sister Pinky and sa Sister Pinky. Mystica. Ayan. Ito na po siguro, si Lord din po ang nagdala sa inyo dito. Kasi sabi nga niya, iba yung dapat yung pupuntahan niyo, pero kayo ay dinala rito sa lugar na to. So, God make a way na kayo ay mapapunta rito. Ayan. So, nawa ito ay patuloy po na isahaman nyo na sa buhay ang Panginoon at manguna na siya sa buhay nyo. Amen? Ayan, so, sa pamamagitan ng salita niya na pangungusap mamaya, makikita niyo yung pagtuturo at pangungusap ng Diyos at magpapaliwanag kung bakit ang mga buhay natin, mga bagay-bagay na pangyayari sa buhay natin ay nagkakaganito. Amen? Ayan, so tayo po tumayo na. Ayan, at makinig na po tayo at magaganap. I-open po natin ang ating puso sa salita ng Diyos. Amen? Ayan, so tayo po ay umupo. Hayaan natin ating puso at isipan ay tuon sa kanyang presensya. At itaas po natin ang ating mga kamay bilang tanda ng papakumbaba sa kanyang harapan. Yes, Lord, narito po na tayo. By the power of your name, El Shaddai, El Shaddai, Adonai, we will praise and lift you high, El Shaddai. Through your love and through the wrath, you saved the son of Abraham. You turned the sea into dry land. Through the hours on your knees, you are the God who really sees. And by your might, you set your children free. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai, age to age you're still the same. By the power of your name, El Shaddai, El Shaddai, El Adonai, we will praise and lift you high, El Shaddai. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. That the time of Christ was near, though the people could not see what Messiah ought to be. Though your word contained the word, they just could not understand. Your most awesome work was done through the breath of your Son. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai, age to age you're still the same. By the power of your name, El Shaddai, El Shaddai, Elyon Adonai, I will praise you till I die, El Shaddai.
Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, sa oras na ito, muli naming sinasamo sa iyo na sa tulong ng iyong salita, patuloy kaming mapaalalahanan, mabuksan ang aming mga puso't isipan, upang lalo pa kaming manalangin, lalo pa naming gawin kung anong tama at mabuti at banal para sa iyong kalooban, Panginoon. At lalo pa namin, Panginoon, na makita ang mga bagay, Panginoon, na iyong pinagagawa ayon sa misyon na inilagay mo sa aming buhay. Sa oras na ito, aming sinasamo sa iyo, Panginoon, na patuloy mo nawang pagpalain ang bawat dalangin ng mga kapatid naming dumalo ngayon. At patuloy, Panginoon, na magkaroon kami ng sigla, pag-asa, kalakasan, O Diyos. Salamat, Panginoon, ito pong aming panalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Sige po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Yan, sige, babasahin ko po sa inyo yung ating pong gospel this coming Sunday. Ang ating pong Sunday gospel ay kinuha po sa Mark chapter 7 verse 31 to 37. Yan. Mark 7, 31 to 37. Yan, basahin ko lang po, Noong panahong iyon, pagbalik ni Jesus mula sa lupain ng Tiro, dumaan siya sa Sidon at nagpatuloy sa lawa ng Galilea matapos tahakin ang lupain ng Decapolis. Dinala sa kanyang isang lalaking bingi at utal, at ipinamanhik nila na ipatong sa taong ito ang kanyang kamay. Inilayo muna siya ni Jesus sa karamihan at isinuot ang kanyang mga daliri sa mga tainga nito. Pagkatapos lumura at tinipo ang dila nito, tumingin na si Jesus sa langit at nagbuntong hininga at sinabi sa tao, Ephata. Ibig sabihin, mabuksan. Ang nakarinig nga ito. Nawala ang pagkautal at nakapagsalita na ng malinaw. Sinabi ni Jesus sa mga tao na huwag ibalita ito kanino man. Ngunit kung kailan sila pinagbabawalan ay lalo naman nilang ipinamamalita ito. Sila'y lubhang ng gilalas at ang wika. Anong buti ng lahat ng kanyang ginawa? Nakaririnig na ang bingi, nakapagsasalita pa ang pipi. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon. Praise the Lord. Pwede na po pinagin. Okay. So, kumusta naman po kayo? Happy and prosperous talaga. God, I'm blessed. Mayaman God, ba? I'm blessed. Talino, matuwid, marangal, wagas ang pag-ibig, malaya, mayabang kalooban, maginhawa at matagumpay. Amen. Okay, salamat po sa Panginoon na tayo po ay nakarating ulit sa oras nito. Sige, pagsaluhan natin yung ating pong Hindi namin binabasa yan. Sinusunog gospel, yan. Hindi namin binabasa. patuloy na mapaalalahanan tayo ng salita ng Diyos. Amen. Sino pong ready na makinig? Kaasang naman? Okay. Pakiharap po yung katabi yung kapatid. Kapatid! Happy National Heroes Day. National Heroes Day. National Heroes Day po ngayon, mga kapatid, kaya siguro kung may mga kakilala kayong taong gobyerno, wala sila ngayon, walang pasok. Pero yung mga nasa ospital, hindi pwedeng bakasyon. Double pay yun, double pay. Double pay, pero laging may pasok. Okay po? So, National Heroes Day, sige, relate natin po sa gospel natin ngayon. Speaking about salitang bayani. Sabihin niyo po, bayani. Bayani. Ayan. Para sa inyo po, anong ibig sabihin ng salitang bayani? Ha? Baka parang tumatatak sa inyo, hindi bayani, bayarin. Ang hirap i-explain ng bayani, yung bayarin, madali. Marami-rami kami So, yan. Bayani, yan. Para sa inyo po, no? Bil. Ano pa? Ayun. Biglang nag-spike ang binay ko ngayon eh. Bill virus. Virus. Bil. Bil. Okay. So, bayani po.
Hindi nyo na maalala kasi matagal nang malaya ang Pilipinas. Ganun eh. Okay. So, speaking about bayani, sila yung mga taong grabe ang hinarap na sakripisyo para sa para sa kapakanan ng mas nakararami. Ang laki ng binigay nilang sacrifice to the point na mawala yung kanilang buhay para lang magkaroon ng ginhawa yung iba, malunasan yung problema ng iba, o hindi naman kaya magkaroon ng tinatawag nating kalayaan. Sabi niyo po, kalayaan. Kalayaan. O, sige, tanong. Ewan ko kung naalala niyo pa sino po ang pambansang bayani ng Pilipinas? Kasera Rizal. Ha? Kasera Rizal. Kasi buti alam niyo po, Kasi yung minsan nakakalimutan na natin yung ating history, pero at least isa si Jose Rizal sa naging icon, kaya siya naging national hero dahil naging malaki yung sacrifice na ginawa niya at malaki yung naging factor niya kung bakit nakalaya ang Pilipinas sa kamay ng mga Kastila. Hello. Amen. Amen. Pero 333 years tayong sinakop ng mga Kastila. 333 years. Kaya pala ito, Stephen. Una, ang tingin nila kasi doon sa sa Pilipinas ay tropical. So spices lang ang habol actually ng mga Espanyol noon. Kasi ang labanan noon ng merkado, payamanan ay kumbaga kung pagdating sa palakasan ng bansa, ang may pinakamalakas na bansa ay yung may pinakamaraming ginto. Hello. So, ang ginagawa nila, naghahanap sila ng mga spices sa iba't ibang bansa, tapos ibibenta nila yung sa ibang bansa, kapalit ginto. Butter. Ganun ang style noon, kapalit. Butter. Kaya noon pa lang, di ba nung nakaraan, di ba yung pakiramdam nyo yung sili, presyo, ginto? Noon pa, panahon nila Magellan, kapag nagbenta sila ng sili, ang kapalit, ginto. Butter. Ganon ang style. Pero nung nalaman nila, Pilipinas, hindi lang pala sagana sa mga spices, kundi sagana sa ginto. Iba, Pilipinas. Akin to. Hello, kanyo po. Kaya 333 years na sinakop tayo ng mga Kastila. Although pangit man yung naging intention nila, pero isang napakagandang nangyari nung panahon na yun na sinakop tayo, ay naipasa nila sa atin yung pananampalatayang Kristyanismo. Amen. So this 2021, we are celebrating the 500 years of Christianity ng Philippines. Amen. So naipasa nila sa atin yung pananampalataya na nagdulot sa atin ng kaligtasan. Amen. Pero syempre lahat ng pang-aabuso ay natatapos. Kaya yun, natuluyan mga kaibigan. At yan sa pamamagitan ng mga bayani natin nung nakaraan. Before the pandemic, ito currently, ito yung situation natin. Yan, pwede ba ang track ni Angel, ha? Okay? Ito yung modern age natin, usually ang tinuturing natin mga bayani, mga OFW. Kasi grabe rin yung sacrifice nila na kailangan nilang iwanan yung family nila. Kailangan nilang iwanan lahat, magpaalila sa ibang bansa. Pero naman, alila na tayo ng mga ng mga Kastila noon, ng mga Hapon, Amerikano noon. Nung nagsialisan sila, mga Pilipino naman nagsisunod. Pero, ay sandali, kayo nga alis, papaalitin kami sa inyo. Ayun, naging DH. Ayun, okay? So although, yun nga, medyo mahirap nga ang buhay, sabihin na natin. So they have decided to leave their family. Ngayon nasa abroad sila at masasabi natin kahit papaano ang laki rin ng tulong nila para kahit papaano makasurvive yung mga mahal nila sa buhay dito sa Pilipinas at gayon din sa ating economy kasi nagpapasok sila ng dollars. Kasi dati kung ang labanan ginto, ngayon parang ang labanan kung dollar. Kung meron kang dollar, kaya pag usaping dollar kumbaga para sa karamihan, uy, parang mabango mabango kaysa lapad, Ganun. Okay. So yun yung power kasi talaga ng currency. Currency kasi ngayon ang labanan, hindi na ginto, Ngayon, dumating si pandemic at ngayon ang tinuturing natin pinakabayani naman sa ngayon is yung mga frontliners. Hello. Okay. Mga frontliners na kung saan alam naman natin
kung hanggat maaari, ano tayo po, gusto natin ligtas yung ating sarili, gusto natin ligtas ang ating pamilya, pero hindi natin mayaalis ang katotohanan na meron tayong mga mahal sa buhay na ganun ang field nila eh. Nasa front line. Mga doktor, mga pulis, sundalo, mga medical practitioners, mga volunteers. Hello? Amen. Okay po, relating doon sa situation natin ngayon, sa gospel natin ngayon, wherein merong isang may sakit na nagmakaawa sa Panginoon na sana pagalingin siya. Hello? Amen. At ang ginawa ng Panginoon, eventually yung Panginoon sumagot siya at ang sabi niya, sige, ito gagawin ko, halika muna dito. Pinasok yung daliri sa tenga. Tapos mura sa lupa, tapos hinawakan din yung dila at sang sabi, Efata, mabuksan. Sa madaling salita, gumaling yung taong may sakit. Desperado yung tao, lumapit sa Panginoon, gumaling. Sa madaling salita, ang Panginoon ay naging bayani din doon sa tao na yun. Kuha niyo po. Sa panahon natin ngayon, actually, I want to make it short and simple, maraming tao ngayon, parang pipi at bingi sa mga nangyayari din sa panahon natin. Hello? Nandiyan po kayo? Okay. So, currently, our situation, sabi nga natin is, although we have that faith, pero alam natin, yung laban, pakikipagdigma, pakikipaglaban pa rin doon sa sinasabi nating pandemic or what we call virus, is nandyan pa rin. Hello? Amen. Although marami nang naging bayani, para sa pandemic, marami na rin nawala. Diyan po kayo? Marami na rin. Siguro may mga kakilala kayo na mga naging frontliner din, eventually kinuha ni COVID. O hindi naman kaya, may mga kamag-anak po ba kayo na kinuha na rin COVID? Amin, recently, dalawa. Sa relative ng tatay ko. Okay, isang buwan lang pagitan. Magkapatid. Okay? Isang engineer, tapos isang fireman. Okay? So, ganon, yung situation natin ngayon, nagsaserve sila, publicly they are serving, but yun nga yung kapalit. Buhay. Yun yung kapalit. Sometimes, iniisip ng iba, hindi, wala lang yan. Usually, ganun, mentality natin. Although, syempre, nandun naman yung faith natin kay God, pero hindi mo pwedeng i-underestimate. Kasi kung talagang ganun lang yan, bakit ang daming nawala? Okay po, no? Kahapon, nung ako po ay nagdinilay, isa sa mga nadaanan ko is yung story ni Bo Sanchez. Okay, si Bo Sanchez, halos buo ng kanilang family, 14 silang na-positive. Okay. At isa sa mga tinamaan ng malala mismo si Bo Sanchez. Okay, so may nararamdaman lang siya kung nagpa-check up siya, tapos sabi, waiting for the result, tapos sabi, positive po kayo. Sabi niya, ay ganun ba? Sabi niya, malakas naman ako, I'm living healthily, hindi naman ako katulad ng iba na nagpapabaya sa katawan. Iniingatan ko yung kinakain ko, nag-exercise ako, and everything. At syempre, nandyan si God. Kaya, madali lang yan. Sabi niya, on the first day, okay lang ako. Okay lang. On the second day, medyo nag-iba. Medyo may nararamdaman na siyang hindi maganda, nagtai siya. Okay? So, yung naramdaman niya. Then, after nun, on the third day, nag-fever na siya. Hello? Nag-fever na siya. Tapos sabi niya, Lord, anong nangyayari? Bakit ganito? Kanya po. No? On the fourth day, maliban doon sa fever, nagkakaroon na siya ng pakiramdam na parang mabibiyak yung ulo niya. Kanya po. No? And he kept asking God, Lord, anong nangyayari? Anong ginagawa mo? Hello, kuha niyo po. A man of God, yes, isa sa mga sabihin nating spiritual icon ng Philippines. Kasi grabe rin talaga kung gamitin si Bo Sanchez. Ang dami talagang na-about a motivational speaker, an inspiration, and at the same time, a strong man of God. On that fifth day, fifth day, every 5 minutes, yung parang may naging spike sa ulo.
Na parang ano to, mapuputok. Ano yung ganun ang nangyari. Nagiging question na niya na doon is, ano to, Lord, anong ginagawa mo? Bakit? Sabi, and he is praying continuously naman kasi syempre, Kristiyano naman tayo, no? So, nananalangin din naman siya na, Lord, I can overcome it, kaya ko to, hindi ko, hindi ako pwedeng itumba nito kasi I believe nandyan naman kayo. Hello? But the more he prays na, God, do something. Gawin niyo po, Panginoon, yung aking hiling. Ang problema, yung opposite ang nangyayari. Hello? Lumalala siya. Opposite ng expectation niya yung nangyayari. Sa halip na guminhawa siya, lumalala. Lalo siyang nagtatae. Tapos nagsusuka. Ang problema niya doon is wala nang laman yung sikmura niya. Nagsusuka pa rin siya. Gusto pa rin yung katawan. Hanggang dumating siya sa point na tawag dito, on that 7th day yata yun, yung kwento niya na ang ginagawa niya, from his bed, pupunta sa CR gagapang. Tapos hanggang mahawakan lang yung ng lababo. Inodoro. Inodoro. Susuka. Wala namang mailabas. Then babalik ulit, gagapang ulit. Pupunta doon sa, hindi na nga siya makaakyat doon sa kama niya, doon lang siya sa sahig. Ganon yung situation niya. At talagang every 5 minutes, parang, akala mo parang may humahati sa ulo mo. Hanggang dumating yung point na hindi na talaga siya makahinga. Tapos nakita niya doon yung may aparatos yung isa sa mga kapatid niya, yung pinakamatalinong kapatid niya died of lung cancer. Okay? Nakita niya doon na parang aparato, parang inhaler siguro yun sa mga may problema sa baga. Nakita niya doon. Mobilizer. Siguro yung gano'n, no? Then, kinabit niya sa kanya kasi hindi na siya makahinga eh. Pero hirap pa rin. Hanggang dumating siya doon sa point na sabi niya, Lord, sinosurrender ko na po sa inyo ang buhay ko. Kung siguro panahon na talaga, then, sige, inihahanda ko na yung sarili ko. Pero kung yun po yung kalooban nyo na mag-reunion na kami ng kapatid ko no may-ari ng aparato na to. Oxygen. Oxygen. Probably oxygen yun. Hindi kasi naging maliwanag kung ano yun. Sabi niya, kung plano mo Lord na mag-reunion na kami ng kapatid ko, sige Lord. Pero kung pwede lang, sana i-delay mo muna. Ayoko pa eh. Sana bigyan mo pa ako ng chance. Bigyan mo ako ng chance na ma-extend pa yung panahon ko sa mga anak ko. Ma-extend ko yung panahon ko para sa asawa ko. Sa mga taong nagmamahal sa akin. Sa mga tao na pinapahalagahan ko. Bahan niyo po? No, pero kung talagang panahon ko na Lord, wala akong magagawa. Kasi hindi na talaga siya makahinga. Hanggang inulit-ulit niya yung salitang, Lord, I surrender. Sino-surrender ko na sa iyo lahat ng buhay ko. Kwento niya sa sarili niya, sabi niya, lagi kong ipinapanalangin sa Panginoon na sinusubo ko ang sarili ko sa Kanya. Every Mass, nagpipray ako na sino-surrender ko yung sarili ko sa Kanya. Every retreat, even sa mga gatherings nila, even sa personal prayers, lagi niyang sinasabi, Lord, I surrender myself to you. Pero iba pala, sabi niya, iba pala yung magiging dating sa'yo ng panalangin na yun kapag nakikita mong yung doorknob ng doorknob, yung pintuan ng kamatayan, umiikot na, tapos bubukas na, tapos susunduin ka na. Iba ang dating, sabi niya, iba ang dating. Lagi kong pinipray, pero iba yung dating talaga na nakikita mo, bubukas na yung pintuan at susunduin ka na. Hello? Kaya napakalaking turning point ng kanyang buhay yun. Paano po? No? Ayun, nandoon sa pray, nung nag-pray siya ng ganon, hindi nawala yung sakit. Hindi nawala yung hirap siya makahinga. Hindi nawala yung matinding pagod. Pero ang nakaranas siya ng kakaibang kapayapaan. Kakaibang kapayapaan sa puso niya na hindi niya maintindihan. Pagod na pagod, hirap na hirap yung katawan niya.
pero yung kaluluwa niya payapa. Hello? Kanya po? Kaya hindi nga niya maintindihan ano maibig sabihin ng kapayapaan na to. Aalis na yung kaluluwa sa katawan. O ano? Pero nakaranas siya ng kapayapaan nung panahon na yun. Then, nakasurvive pa naman. Then, unti-unti, medyo nakakabawi yung katawan. At salamat na lang sabi niya kasi may unang-una, naging bayani din yung, siyempre, family niya, especially misis niya, in support sa kanya. Tapos yung mga tao na nag-advise sa kanya, yung mga ibang frontliners din, makakilala niyang nagtatrabaho as doctor, as nurses, ina-advise siya kung anong pwedeng gawin. So, hindi siya napunta sa ospital, doon lang siya sa bahay. Okay? Tapos nire-risk din, siyempre, ng iba, yung kanilang, yung kanilang buhay para dalawin din. Alam nila positive, alam nila malala. Kanya po. Pero hindi kailangan Kailangan nilang, yung mga nagmamahal nga naman, mga frontliners na ito, sinuportahan siya. Kaya, kahit pa paano gumaling, naka-recover. Hello? Nakabawi. Biro mo, palapit mo. Tapos pintuan na ni kamatayan, nakaranas ng kapayapaan. Whoop! Medyo bumawi ng konti. Nakalayo. Hello? Hanggang yun nga, on that experience, sabi ni Bo Sanchez, ito pala yung pakiramdam na makaranas ng ganito. Never in my life na makaranas ako ng ganitong klase ng experience. Sakit. Hello? Paano po? But thank God, sabi niya. Kasi nung panahon na yon, hindi ako makapagsalita. Thank God. Nung panahon na yun, hindi ko na naririnig kung ano yung paligid ko. Tila ako bingi, pipi sa mga nangyari sa paligid ko sa sobrang sakit. Pero salamat na lang sa Diyos. Dahil inabot niya ako. Gumaling ako, lumakas ako, at ngayon nagpapatotoo ako. Hello. Amen. So, yun lang. Share ko rin lang po sa inyo, ilan sa mga realizations niya kung anong pwede nating gawin sa panahon ngayon coming from him. Okay? Panahon ng bayani, sabi nga araw ng mga bayani ngayon. Isa sa mga point na na parang wake up call na rin sa atin is most of the time we are praying sana Lord tumigil na ang COVID. Amen. Nawa Lord, itigil mo na ang COVID. Usually yun yung prayers natin. But naalala ba natin na ipag-pray yung mga taong humaharap mismo sa COVID? Sa palagay ko, isa yun sa mga mas mahalagang panalangin natin ngayon. Maliban sa Lord, itigil mo na ang pagsalanta ng COVID. Mas magandang ipanalangin natin ngayon, Lord, dalangin ko iligtas mo ang mga taong sumusuong sa COVID. Inire-risk ang kanilang sarili, ang kanilang pamilya, para lang makatulong at maging bayani sa mga panahong itong alam natin hindi nakikita ang kalaban. Hello? One of the things na sana itatak natin sa isipan natin, oo, nandiyan ang sakit, nandiyan ang Panginoon, pero kung walang kikilos, kung walang tutulong sa mga may sakit, dadami patay. Tama nga rin. Kaya maganda rin ipanalangin natin yung mga taong tumutulong, mga frontliners. Huwag nating tatanggalin sa ating mga panalangin yung mga frontliners. Hello? Amen. Actually, meron nga pong kakilala na naging taga Cotabato. Yun, naging kasama rin namin sa dun sa sideline ko, Ngayon, ang nangyari doon, yung anak niya, taga UP sa Jensen, na nagtatrabaho as doctor, dinalaw itong si mother. Kasi siyempre kailangan suporta Hello. Tapos may doon pa yung may special child pa and everything, So nagkaroon ng break, umuwi. Tapos binigay yung ibang pangangailangan. Siyempre ang tagal, almost 6 months yata sila na hindi nakikita. Ang problema ito na, after 3 days lumabas si doktor, si mother, yung special child, tapos yung isa positive. Apat sila. Hello. Si doktor ang nagtatrabaho,
na COVID na nahawa pa yung pamilya. Career. Diba? So, yung special child, muntikanan na rin. Yung special child, ang hirap alagaan eh. So, yun. Kahit pa paano ngayon, naka-recover sila. So, ano pong, ibig ko pong sabihin, always consider in our prayers yung mga kasalukuyan nating bayani, mga frontliners natin sa panahon nito ng COVID. Amen. Alam natin na makapangyarihan ng Panginoon. Yes, COVID will eventually stop. Mawawala ang kanyang pangil, mawawala ang kanyang tawag dito, yung baksik niya. Alam natin yan kasi ang Diyos ay makapangyarihan. Amen. Pero sa panahon ngayon na sabihin natin medyo nandyan pa rin yung threat, no? Sana wag natin kakalimutan ipanalangin yung mga tao humaharap. Kawawa naman yung pamilya nila, kawawa naman sila. Kawawa naman yung ibang tao kung sakali man. Amen. So, yun po, una sana na ipanalangin natin. Tapos ikalawa, dun sa gospel po natin ngayon, is, okay. Ikalawa, hinihiling ng Panginoon sana sa atin sa pagtitipon natin ngayon is maging open tayo, hindi doon sa mga mga bagay na negatibo, kundi sa mga bagay na pwedeng gawin ng Panginoon. Thank you for those people na nagiging hindi sila pipi kundi bukas kumbaga parang maingay sila sa pag-i-spread ng mabuti sa social media, okay din sa mga tao sa paligid natin. Nako, mas masarap na mag-spread sa panahon natin ngayon ng mabubuting mga mabubuting messages. Hello, amen. Kaysa doon sa mga alam niyo na mga negatibo, Mas maganda rin na maging bukas yung ating tenga sa mga mabubuti ring messages. Hello. Kanya po. Alam naman natin yung panahon natin ngayon, tila baga kapag may nagbabagang balita, lalo na't masama, bukas ang tenga. Hello. Pero kapag medyo ibang balita, maganda, lalo na patungkol sa Panginoon, minsan saradong tenga, bingi. Parang hindi naririnig. Hello. So sasabihin, talaga? Totoo ba yan? Gawa niyo po, yung mga ganun na challenge sa atin. So, isa sa mga bagay na pwede natin gawin, maliban sa ipanalangin natin, yung mga frontliners. Ikalawa, let us spread good news. Sabi niyo po, spread good news. Spread good news. Iwasan na natin pag-usapan yung mga bagay na lalong magpapasama ng natin, ng kalooban. Okay po? So, isa rin, sa pwede nating gawin sa panahon natin ngayon, alam niyo, panahon natin ang daming taong depressed. Sabi niyo po, ako ay malaya sa depression. Ang dami sa panahon natin ngayon ang dumadaan sa ganong depression. Kasi alam niyo naman ang isip ng tao, hello, ang isip ng tao talaga pag kung ano-ano ang iniisip. One thing pala to recover, isa sa mga na-share din na Boss Sanchez, one thing to recover from depression is huwag mong ikulong ang sarili mo sa dilim. Huwag mong ikulong ang sarili mo sa dilim. Anong simpleng paraan? Isang simpleng paraan, lumabas ka at magpaaraw ka. Oo. Lumabas ka at magpaaraw ka. Sabi nga nila, di ba, isa sa sagot, isa sa gamot sa COVID ay vitamin D. Na vitamin D naman, pwede mong makuha ng libre. Magpaaraw ka lang, may vitamin D ka na. Kuha niyo po. Pero bukod doon sa nagbibigay na vitamin D ng araw, panlaban sa COVID, ang laki rin ng epekto ng araw para sa mga taong depressed. Hello. Meron nga rin daw yung isang naka-experience din ng COVID na nakwento nga rin na very depressed siya. Siyempre, ikaw ba naman pandirihan? Ikaw ba naman layuan? Yun, mental torture. Ewan ko po yung experience niyo, sister. Ito rin. Di ba? So, kung iisipin mo nga naman, parang nakaka-depress yung situation. Lalo na, hindi ko rin alam kung ano yung experience ng iba, but probably, baka ganun din. Naka-experience ng mental torture.
At isa rin sa in-advise kay Boss Sanchez, huwag kang mamalagi sa kwarto mo. Iwasan mo yun. Pumunta ka doon sa backyard yung magpa-araw ka. Magsumba ka. Sumba ka. Okay? Galaw-galaw. Yan, galaw-galaw. Sumba ka nga. Okay? Kasi hindi nila maintindihan eh. Basta ginawa nila kahit yung isa din. Tapos nung nagkukulong siya sa kwarto, hindi na niya alam kung anong gagawin niya. Parang yung suicidal na ba yung isipan? Oh. Yung gano'n, para matapos na siguro to. In-advise na lumabas, yung isa experience na. Hindi niya maintindihan yung experience. Pero paglabas niya, nung tinamaan ng araw, parang yung something na maitim, madilim na nakabalot sa kanya, umalis. Lumiwanag. Hello? Lumiwanag. Tapos nagkaroon siya ng pag-asa. Nahimasmasan kumbaga. Sabi niya, ganun pala epekto ng araw. Ganun pala epekto ng liwanag. Ang sarap sa pakiramdam. Vitamin D. Kuha niyo po, no? Bukod doon sa sinasabi natin nga, yun nga, yung isa sa napakagandang epekto ng araw is vitamin D, pampalakas ng katawan. Kaya, tignan nyo na lang, no? Takang-taka kayo, yung mga taong sabihin natin todo linis ang katawan, maya-maya nagkakasakit, tapos ang bilis kunin ni Lord. Tapos yung mga taong pulubi dyan, hanggang ngayon buhay pa rin. Walang Taong lang sa palengke. Diba? Walang facial, walang facial. Meron ako nung elementary, alam niyo yun, nasa Skyworld yung nakaganon na matanda. Elementary pa ako nun eh. Yung matamba. Buhay pa ba yan? Ewan ko, wala na, hindi ko nakikita. Naglalakad ako, elementary, hanggang college, hanggang graduate ako, nandun pa rin. Yung sa Session Road. Nabibilad ng Diba? araw yun. Isa pala sa yun nga, isa sa mga experiment about what can vitamin D do for us is pinapalakas ang immune system. Kaya usually, ng mga taong gala sa labas, lagi naaarawan, medyo mas malakas ang katawan. Oo, kasi may vitamin D. Tignan yung mga batang palaboy lagi sa kalsada, mas mahirap magkasakit kaysa yung mga nasa bahay lang na bata. Yung mga pulubi, no? Ikaw, kunting lang, sakit. Itong mga ito, kumakain ng basura, malakas. Kuha nyo, no? Iba pala, napaka-positive nung dating ng liwanag, ng sikat ng araw sa atin. And especially lalo na sa mga depressed. So, pwede niyo yan i-advise sa mga tao. Usually, pag depressed, mas gusto niya nagkukulong, mas gusto niya madilim. Pero kung gusto mong makalaya doon, umalis ka sa dilim, pumunta ka sa liwanag. Okay po? No? Pumunta ka sa liwanag, magpa-araw ka. Kaya pala, pinasosyal lang kasi ngayon eh. Alam niyo ba, yung para lang maging masaya ka, pinasosyal lang para daw makaginhawa, pumunta ka sa beach. Di ba naman walang beach? Diba? Diyan ka lang sa labas, oh. Sa Burnham. Diba? Kuha niyo po. So, isa yun sa mga bagay na pwede nating gawin. Hello? Amen. Amen. So, tawag dito, kasi parang laging ganito bago mo mailigtas yung iba, iligtas mo muna sarili mo. Kasi paano mailigtas yung iba kung wala ka na? Paano ma-inspire yung ibang taong depressed kung ikaw mismo depressed din? So, sikapin mo muna na makaalis, makalaya mula doon sa sitwasyon na yon para yung mga taong depressed, matulungan mo rin. Amen. Okay po? So, yan po yung mga pwede nating gawin. Sa point ng gospel natin ngayon, ultimately, Jesus is our Savior. He is our bayani, our hero. Amen. At alam natin na sa panahon natin ngayon, may mga hinihipo ang Diyos para magsilbi ring bayani sa isa't isa. At sa panahon natin ngayon, probably baka ang bayani, ikaw. Bayani, Pakiharap ng katabi siya, kapatid. Kapatid. Bayani ka. Bayani ka. Bayani Amen. ka. Ibig sabihin kung bayani ka, pwede kang maging source ng hope sa iba, pwede kang maging source ng strength, pwede kang maging source of joy, pwede kang maging source of love. Amen. Pwede kang maging source of inspiration. Amen. Pero kapalit noon, dahil ikaw ang source, minsan ikaw yung nahuhugutan. Sa madaling salita, ikaw yung nagsasacrifice. Kanya po, ikaw yung nagsasacrifice. Pero, isa yun sa itinuro sa atin ng Panginoon
When it comes to the word love, kasi ang alam naman natin talaga, pagiging Kristiyano ay pamumuhay sa pag-ibig. Ang ibig sabihin ng kabanalan ay pag-ibig. Pero kung ikaw talaga Kristiyano, sige, okay lang. It is okay for you to sacrifice para kahit papaano yung iba maibsan yung kanilang kalungkutan, kahirapan, o anuman, sa yung mga pinagdadaanan sa buhay. Ang importante doon, ay nagagawa mong magpakita ng pagmamahal. Kaya ang tawag sa iyo, bayani. Amen. 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 Then eventually, ang Panginoon, God will give us grace. God will save us too sa mga pangangailangan natin, sa mga sitwasyon natin, sa mga kabigatan natin sa buhay. Amen. Amen. Sapagkat ang Diyos, hindi naman talaga siya nagpapabaya. Although kahit minsan, kung ano pinapanalangin mo, baliktad ang nangyayari. No. Paano po, no? Sabi ko nga, katulad nung kay Bo Sanchez, dumating siya sa point na nagtatanong na rin siya, Lord, anong ginagawa mo? Hindi ko naiintindihan. Ang pinapanalangin ko, gumaling ako, ba't lumalala? Kukunin mo na ba ako, Lord? Hanggang dumating na nga siya sa point na sabi niya, sige Lord, panahon ko na, sige. Sige Lord, surrender na ako. Pero, eto yung maganda. No? Ito yung maganda. Maaaring hindi magbago agad yung sitwasyon mo, pero may binabago sa puso mo, sa isip mo. Sige, palakpakan ko natin. Amen. So, yun yung mas magandang tandaan natin ngayon. Hindi ibig sabihin na hindi nagbabago agad yung sitwasyon natin, walang ginagawa si Lord. Minsan ang ginagawa niya, inaayos niya yung puso natin, inaayos niya yung isip natin. Amen. So, yun yung pakatatandaan natin. Amen? Amen. Ulit ko, huwag natin kakalimutan na ipanalangin yung mga kasalukuyang bayani natin ngayon. Amen? Ikalawa, sikapin mo rin na maging malakas, maging matatag. Sikapin mo rin makarecover doon sa mga pangit na nararanasan natin ngayon. Bakit? Kasi kapag nakarecover ka, pwede kang maging bayani naman para sa iyo. Amen. And hopefully, maging daan nga tayo ng lakas, ng grasya, ng biyaya para sa ibang mga tao naghahanap ng matatawag nilang bayani na biyaya ng Diyos para sa kanila. Inhale, exhale, and smile. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ayan, sige po, tayo po ay magsitayo na at tayo po ay manalangin sa ating Diyos na buhay. Sa ngalan ng Ama, ng Espiritu Santo. Ama naming Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa iyo na kami, O Diyos, ay biniyayaan mo sa tulong ng ibang tao na nagmistulang bayani para sa amin. Salamat sa kanila na tumulong sa amin. Salamat sa kanila na ginawa mong instrumento para kami ay maisalba o hindi naman kaya ay maka-survive kami sa kabila, Panginoon, ng kakapusan, ng kakulangan, sa kabila, Panginoon, ng panghihina ng isip, ng kalooban, ng pangangatawan. Salamat sa mga tao na ginamit mo upang kami ay malakas, maging matatag. Ngayon, Panginoon, aming dalangin na patuloy mo rin kaming patatagin, patuloy mo rin kaming palakasin, patuloy mo rin kaming pagalingin. Imulat naman, Panginoon, ang aming mga mata sa iyong mga magagandang plano para sa buhay namin. Upang sa gayon, Panginoon, katulad nung pipi, Panginoon, na nakakapagsalita na, makapagsalita din kami ng mga salitang pwedeng magbigay ng pag-asa, pwedeng magbigay ng kalakasan, pwedeng magbigay ng kagalakan sa mga taong makakarinig. Lord, dalangin namin, buksan mo rin po ang aming mga tenga upang marinig namin ang dalangin din ng ibang taong nangangailangan ng iyong biyaya at habag. Upang sa gayon maisama din namin sila sa aming panalangin. Huwag naming malimutan, Panginoon, ng iyong biyaya at habag ay hindi lang para sa amin, kundi para na rin sa mga tao, Panginoon, na higit na nangangailangan ng iyong grasya, lalo na sa panahon ito. Dalangin namin, Panginoon, na patuloy mo nga nawa na pagpalain, Lord, ang amin pong mga panalangin sa oras na ito. Ngunit higit sa lahat, Lord, dahil araw ng mga bayani ngayon, sinasama namin sa aming panalangin ang lahat ng mga kasalukuyang bayani sa buong mundo. Silang mga frontliners, Panginoon, mga sumasabak sa pakikipaglaban sa pandemyang ito, Panginoon. Mga doktor, mga nurses, mga pulis, mga sundalo, Panginoon,
mga volunteers, Panginoon, pagpalain mo sila. Iligtas mo po sila, huwag silang mahawa ng sakit upang sa gayon mas marami pa silang matulungan. Mas marami pa silang magamot, mas marami pa sila, Panginoon, mailigtas mula sa sakit sa karamdaman. Dalangin namin, Panginoon, na patuloy mo rin po na pagpalain ang lahat ng ahensya ng aming gobyerno, pribado, organisasyon, institusyon na ginagawa lahat ng paraan para makatulong din lalo na sa mga nangangailangan. Sa mga panahong ito na kung saan marami sa amin ang nawalan ng kabuhayan, marami sa amin ang nawawalan ng pag-asa, marami sa amin, Panginoon, ang naghihintay, O Diyos, ng tulong. Lord, dalangin namin pagpalain mo po sila. Patuloy mong ibalik sa kanila ang iyong masaganang grasya, Panginoon. Patuloy na pagkalooban din ng karunungan ang aming mga leaders ng aming bansa, Panginoon. Upang sa gayon, kung ano man ang plano mo, O Diyos, maibigay ng tama sa mga nangangailangan. At hindi para sa pansariling kapakanan lamang, Panginoon. Patuloy namin dalangin, Lord, na bigyan mo rin po ng wisdom ang bawat isa sa amin sa kung paano kami dapat mag-respond sa mga negatibong naririnig namin, napapanood namin, nababalitaan namin sa panahon ito. Dalangin namin, Panginoon, na manaig ang liwanag at hindi ang dilim. Mas piliin namin lumabas sa liwanag, Panginoon, kaysa manatili sa dilim. Mas piliin namin tanggapin ang biyaya ng iyong grasya, Panginoon, ng kalakasan, kalusugan, kalakasan sa aming buhay. And so, Lord, sa oras na ito, Panginoon, Lord, katulad ng ipanalangin ni Brother Bo, Panginoon, we are also asking, Lord, na sa iyong grasya, Lord, nais din namin isurrender ang aming buhay. Hindi namin alam kung kailan. Hindi namin alam kung paano kami haharap sa iyo. Ngunit sa oras na ito, dalangin namin, Panginoon, linisin mo po ang aming mga puso. Patawarin mo po kami sa aming mga pagkukulang. Patawarin mo po kami, Panginoon, sa mga bagay na nakasakit ng iyong kalooban at sa aming kapwa. Nalangin namin, Panginoon, anumang oras, anumang araw ay maging handa kami sa pagharap sa iyo. At dalangin din namin, Panginoon, sa oras na ito, sa iyong biyaya at habag, na patuloy naming ma-appreciate bawat hinga na pumapasok at lumalabas sa aming mga ilong at bibig. Napakalaking biyaya, Panginoon, na kami ay nakahihinga ng maluwag. Napakalaking biyaya, Panginoon, na tinatanggap namin ang biyaya ng sikat ng araw sa buhay namin. Napakalaking biyaya, Panginoon, na nakikita namin ang aming paligid na may mga tao, O Diyos, na nagsisilbing inspirasyon sa amin. Mga mahal namin sa buhay, mga taong mahalaga sa amin, at mga tao na ginagamit ng daan ng inspirasyon sa kapanahon namin. Lord, sa oras na ito, Lord, dalangin namin na i-bless mo rin po ang aming mga kapatid, mga bagong dalo, si Sister Mystica at Sister Pinky. Panginoon, alam namin, hindi sila naligaw, kundi niloob mo talaga na maka-attend sila ngayon. Pagpalain mo po sila sa kanila pong mga panalangin, sa kanilang mga prayer request, Panginoon. Salamat sa pagdala sa kanila dito. Umaasa kami na sa iyong biyaya at habag sila po, O Diyos, ay bibiyayaan mo sa araw na ito. Salamat, Panginoon. At patuloy din namin, Panginoon, na dinadalangin ang aming mga panalangin. Lord, i-bless mo po Sister Linda, Sister Imelda, Sister Helen, Sister Esther, Panginoon, Sister Queenie, Sister Lina, sa amin pong mga panalangin sa oras na ito. Alam mo po ang aming heart's desire. Alam mo po, Panginoon, aming mga pangangailangan. Alam mo rin po, Panginoon, ang amin pong mga iniiyak sa iyo, Panginoon. Sinasama na rin po namin sa panalangin sa oras na ito, na patuloy mo pong hipuin, pagpalain, Panginoon, mga anak ni Sister Queenie, Panginoon, sila Cedric, Mariel, Panginoon. Lord, patuloy mo po silang hipuin, sila Dominic, Panginoon. Lahat, Panginoon, ang mahal niya sa buhay, maging mga anak niyang malayo sa Kanya, abutin mo sila, pagpalain sila, ilayo sila sa gawa ng masama, at patuloy na tumayo sa mabuti, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon. Sinasama rin namin sa panalangin sa oras na ito lahat ng naiisip naming tao na nangangailangan ng prayers. We consider them in your grace, Panginoon. Na bagamat wala sila dito, malayo man sila, kayang-kayang abutin ng kapangyarihan. Salamat, Panginoon. Salamat sa biyaya. At inaangkin namin, Panginoon, patuloy nawa sa iyong biyaya at habag, makapamumuhay kami
ayon sa grasya mo. Lord, sa lahat ng aming buhay na pananali, in Jesus' name we pray. Amen. Ay, napakanain siya. Salamat tayo sa aming Lord, hallelujah.